Hello mga ka-Real Talk! Welcome sa ating third episode ng Real Talk sa Real McCoy. I'm your host, J.O. Tugolpo, at kasama ko rin ang aking buddy host na si J.O.1 Baruga nga pala. At ngayon, samahan niyo ulit kami sa aming pangatlong episode ng Real Talk sa Real McCoy. Buddy host, batiin muna natin ang ating mga viewers at followers. Yes, of course, buddy host. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga ka-Real Talk. Happy viewing po ulit at welcome na naman po kayo sa aming kwentuhan at tawanan sa ating episode na ito. Buddy host, matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload ng bagong video. Oo nga, buddy host eh. Alam mo ba na dahil yan sa pag-restrict ng ating official FB page? Ay, ganun ba? Pero, dahil ngayon ang selebrasyon ng ating National Women's Month, ay hindi natin palalagpasin ng pagkakataon na makapagbahagi muli ng kwento patungkol sa ating mga kababaihan na may temang Babae sa lahat ng sektor, angat ang bukas ng bagong Pilipinas. At dahil we are celebrating the National Women's Month, batiin naman natin ang mga Juanas. Ang ating mga lola, nanay, tita at ate. Especially ang mga kasama nating women in uniform. Buddy host, batiin din natin ang ating mga PDL o Persons Deprived of Liberty na kasalukuyan nasa pangangalaga ng iba't ibang piitan. Kaya naman, ang mga makakasama natin ngayong third episode ay walang iba, kundi ang mga Empowered Juanas ng Marilao Municipal Jail. Kaya ito na nga, huwag natin patagalin pa. Let's stop the stigma! Tara! Real Talk sa Real McCoy! Okay, at atin na pong ipakilala ang isa sa mga empowered women ng Marilao Municipal Jail na si J.O.1 Jerica N. Toledo. Okay ma'am, maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming interview. Kumusta ka naman po? Ito okay naman. Medyo kinakabahan lang kasi ako ay 5 months pregnant ngayon at first time din akong nagbuntis pa. So, 5 months pregnant ikaw? Yes, sir. So, ano naman yung ano mo ngayon? Ano naman yung pakiramdam mo? Hindi ba siya nakaka-apekto sa trabaho? Medyo okay naman dahil dito sa workplace naman natin is assisted naman yung mga kagaya kong pregnant. Okay ma'am, so i-walk through mo naman kami at ang mga viewers natin kung ano yung mga designation mo or meron ka bang mga activities na Yung mga ginagawa niyo sa jail bilang isang jail officer? Yung mga ganun. Bali kasi nung pagpasok ko dito sa Marilao Municipal Jail, ang una ko na-experience as designation is yung medyo syempre maggulat ka babae, tapos makita mo siya nasa searching area, tapos na-experience ko na din ang escorting. So speaking of escorting, nag-escort ka pa ba ngayon ma'am sa kalagayan? Bali ngayon sir, hindi naman na po kasi medyo na priority naman na po yung mga kagaya naming buntis na personnel na ini-stay na lang po dito sa jail as admin po or WD officers. Tanong ko lang kung ano ba yung naging inspirasyon mo para pumasok sa BGMP? Actually, na-inspire ako sa mga tito ko na nasa bureau before. So may kamag-anak ka Yes, sa sir. bureau? Opo. Bali nasa NCR po yun and isa po din dito sa Region 3. Then, na-inspire po nila ako na what if mag-join ako dito sa bureau, sa BGMP po. Since ang natapos ko naman po is education, mas marami daw po akong matutulungan na PDL. So yung kamag-anak mo is nasa service pa or? Bali sir, bago po ako pumasok ng bureau, sila po ay retired na. Ay, okay. So ibig sabihin, meron ka pa ng kamag-anak. So doon mo siya nalaman. Yes, Ano ba sir. course mo? Education, sir. Education. So dahil doon sa kamag-anak mo, kaya mo nalaman yung BGMP. Apo. Baka gusto mong batiin Baka sila gusto mong sir. batiin o yung, baka ano mo. nanonood sila ngayon, di ba? Ayun po, so binabati ko po yung aking nagagapuhang uncle from BGMP po dati. Retired SJO for Ramilo Nuesca po and retired SJO for Rodolfo Nuesca Jr. po. Okay, at maraming salamat, J.O.1 Jerica Toledo, sa pagbahagi ng iyong kwento bilang isang empowered Juanas ng Marilao Municipal Jail. At ngayon, kasama natin ang isa sa mga Juana ng Marilao Municipal Jail, si J.O.1 Feliz Chel May Panganting. Okay, magandang araw, Pilis Shelmail. Kamusta ka naman ngayon? Okay lang, pero parang kinakabahan ako sa mga questions na Hindi, Kailangan yung question kong naman sagutin namin, din hindi naman. naman to,
Hindi naman to pang investigador. Kayang-kaya. Kaya mo to. Sige, At sige. kasi ko parang buntis ka din. Ilang buwan na ba yan? 9 months. Malapit ka na malapit na pala, din, kabuhanan malapit mo na na din. pala ngayon. So ma'am, walk through mo naman kami sa sa duty mo and then your designation din. Designation. Yan, sa jail natin. Bali dito sa Marilao Municipal Jail, isa ako sa jail nurse na nagki-cater ng mga PDL natin, lalo na sa mga kababaihan. Okay, usually, ano ba ginagawa ng mga jail nurse sa kulungan? Diba, ang mga nurse kasi sa hospital, Ah, ano talaga. kung papansinin kasi talaga natin, malaki yung pagkakaiba ng nurse talaga sa ospital o kaya sa labas, sa nurse dito sa kulungan. Kasi yung nurse sa labas, nasa hospital setting sila, nasa community. Tayo, part pa rin naman tayo ng community, pero ang pagkakaiba lang nito ay nasa kulungan tayo. Kumbaga, dito sa kulungan, parang meron silang tinatawag na stigma, na parang natatakot sila dun sa mga PDL. Lalo na sa akin nun kasi galing ako nun sa pagka-nurse sa hospital, tapos biglang pasok dito. Kaya yung parang takot ko nun, grabe ba? May mga, bukod doon sa ginagawa niyong initial assessment, may mga services din ba, medical services din ba na kinakandak dito sa loob ng jail? Actually, marami naman tayong mga services, health services na nakakandak sa mga PDL. At hindi lang sa PDL, pati rin na rin sa personnel, kagaya ng mga serbisyong medikal, yung sa dental consultation, tapos sa psychological consultation, na kung saan, na kung saan natutulungan tayo nito ng mga ating mga service providers para ma-provide yun sa kanila kasi katulad ng RHU, ng mga ospital, ng Municipal Health Office, sila yung mga tumutulong sa atin, lalo na kapag hindi natin kaya. Buddy host, nag-uusap kasi kami kanina. Actually, napagchismisan na pala kayo. Oo Kagad naman, ba, Diyos? syempre. Wala ko kaalam-alam na napagchismisan na pala kayo. Pero anyway, natanong ko kasi kanina si ma'am, ano yung naging impluensya or naging inspirasyon niya sa pagpasok dito sa jail. So, ikwento naman natin sa mga viewers natin. Bale, ako kasi, nung nurse talaga ako sa labas, wala talaga akong kabalak-balak na, na mag-ibang bansa. Kasi usually talaga kapag nurse ka talaga, dito sa Pilipinas, gusto mo talagang mag-ibang bansa. Kaya lang hindi ko talaga pinangarap mag-ibang bansa. Kaya parang naisipan ko na lang na pumasok sa isang government agency, which is itong BJMP kasi meron na rin kasi kong konting knowledge dun sa BJMP. Kasi isa rin sa mga nag-inspire na pumasok ako dito sa BJMP is yung meron uncle, tapos yung ko. Gaya nung nauna, na meron din silang kamag-anak, di ba? Meron. At syempre, kanina binabati kasi nila, pwede ba natin batiin si Sir? Baka naman siya, isa sa mga viewers natin si Sir. Bale, yung nag-inspire sa akin sa pumasok dito yung uncle ko, si SJO1 Nemesio Kindo. Hi, Uncle. Okay, maraming salamat po ma'am sa muling pagbabahagi ng kwento ng bilang isang Juana natin sa Marilao Municipal Jail. Okay, at atin pong kilalanin ang next Juana ng Marilao Municipal Jail, JO1 Melody Kimbatan. Kamusta ka naman, Melody? Okay naman po, Bukod sir. sa okay yung sagot mo, wala ka ba bang ibang sagot? Masaya naman po, Yung mga sir. kayo na, puro okay sila eh. Baka naman may iba ka sagot dyan. Ayan, kamusta ka naman, Melody? At pwede mo bang ibahagi sa amin kung sino ba si JO1 Melody Kimbatan? Good afternoon po. Ako si Melody Gimbatan. Galing pong Ifugao, Cordillera Region po. Ano yung designation mo dito sa Marilao? Ako po ay isang escort officer at searcher. Okay, escort ka rin pala, di ba? Usually kasi yung mga escort, trabaho talaga ng Mga lalaki, kalalakihan kalalakihan niya. talaga Kasi yun. siyempre, ang binabantayan kasi nila yung mga PDL natin na may mga high profile, high risk. Matanong ko lang, kung sakaling hindi ka nakapasok sa uniform service o sa BGM, ano ka ngayon? Ano yung trabaho mo? Saan ka ngayon?
Siguro sir, kung hindi po ako nakapasok as a BJMP officer ngayon, hindi ko rin alam sir. Kasi ito po kasi yung pangarap ko na makapasok sa uniform personnel, and lahat po ng choices ko is sa uniform personnel po talaga. Okay. So, pangarap mo talaga na makapasok Opo, sa sir. uniform service. Kung may pasasalamatan kang isang Juana, sino yun at bakit? Laking pasalamat ko po sa mama ko dahil isa siya sa mga dahilan kung bakit andito ako ngayon. Bakit nagiging matapang ako. At bakit po ako patuloy na lumalaban sa buhay. So, ano ba kayo matay ng nanay mo? Na-stroke po siya nung 2024, kaya po namayapan na po siya. So, Melody, so 2024 and recent lang nangyari. Nasaan ka ba nung mga time na yun? Isa pa lang po ako sir na aplikante ng BGMP. So, applicant. So, ngayon, Melody, ano ngayon yung mensahe mo sa mama mo na isa ka ng ganap na uniform personnel? Ma, sana marinig mo ang mensahe kong to para sa'yo. Ma, maraming salamat kasi iniwan mo akong matapang. Tinuruan mo ako maging matapang. Tinuruan mo ako kung paano mabuhay mag-isa. Yung pagiging independent, laking tulong yun na tinuro mo sa akin, Mama. At ngayon, andito na po ako sa pinapangarap ko na buhay, Ma. Sana masaya ka, proud ka sa akin. Okay, maraming salamat, Melody, sa pagbahagi ng isang masaya at medyo malungkot na kwento ng iyong buhay bilang isang Juana ng Marilao. At ang next na Juana na makakasama natin ngayon ay si Ma'am JO2 Ana Lorraine Salvador. Okay, magandang umaga po, ma'am. Kumusta po ulit kayo? Medyo kinakabahan kasi usually sanay ako sa likod lang ng camera. Ay, Pag bakit? nagre-real talk tayo. Bakit Ay, ka ganun. naman kinakabahan, ma'am? Tayo lang naman dito. Isa na naman talaga? Wala, edges lang yun. Yun na yun. Kala edges lang yun. So sa mga hindi nakakaalam, si Ma'am Ana Lorraine Salvador ay isa sa mga technical working group po ng ating Real Talk sa Makoy. So siya po ang ating scriptwriter at director. Yun. Yan. Since 14 years ka na sa service, meron ka na din bang mga na-impluwensya ng mga tao para sumama or sumali sa uniform service? Na-influensyahan. Meron naman. Actually, meron akong dalawang kapatid sa serbisyo at sila yung mga kapwa ko rin babae. So, isa dito si JO2 Ana Lorraine S. Casahe at si Jail Inspector Rollis May D. Salvador. So, Ma'am, ano yung naiambag mo bilang isang Juana? Siguro sa almost 14 years ko in service, masasabi ko na kahit paano may mga ilang contribution at ambag naman tayo na naibigay hindi lang sa jail bureau kundi maging sa buhay ng mga PDL na nakasama natin habang tayo nasa serbisyo. May mga PDL tayo na habang nakasama natin sila, nakita nila yung pag-aaruga ng mga BJMP. So, masasabi ko na napagbago natin sila sa kanilang mga buhay at iyon ay naging tuloy-tuloy hanggang sa kanilang paglaya. Okay, thank you, Ma'am. Maraming salamat, Ma'am, sa pagbahagi ng iyong simpleng kwento bilang isang Juana. Okay, ating pong kilalanin ang susunod na Juana ng Marilao. Walang iba kundi si Ma'am Jill, Senior Inspector Elvira S. Panghilinan, Ma'am. Ma'am, kamusta po kayo ngayon? Okay lang, pero Parang kinakabahan. kinakabahan po yata kayo, Ma'am. Meron po tayo diyang kape. Meron po tayo diyang kape para matanggal ang kaba ninyo. Okay Ayun, lang, ayun, okay Ma'am. lang. Tanong ko lang, Ma'am, kung ano at sino ba si Ma'am Panghilinan bilang isang jail officer? Si Ma'am Pangilinan. Isa akong taga-tubong Kapampangan. Doon ako pinanganak.
doon ako lumaki, doon ako nag-aral, doon ako nagkapamilya, at doon din nag-umpisa yung journey ko sa BGMP. Isa rin ba ho ba kayo, ma'am, sa mga humukay ng ilog doon sa lugar ninyo? Kasi parang ang tagal-tagal kasi sa inyo tubo, ma'am. Eh. Malalim ba? Sige, ma'am. So anyway, ma'am, for the sake of our viewers, magpakilala po kayo as an officer here at Marilao Municipal Jail and tell us about your designation. Ako po si Senior Inspector Elvira Espangilinan, Assistant Warden ng Marilao Municipal Jail. Bukod sa pagiging Assistant Warden, hinahawakan ko rin po yung section ng Welfare and Development. Bukod doon, ma'am, sa pagiging chief ng Welfare and Development, Assistant Warden. So ano pa ba, ma'am, yung mga usually na or common na ginagawa ninyo sa jail bilang Assistant Warden? Bilang Assistant Warden kasi, pag wala yung warden, ikaw ang nag-a-act as warden. So ibig sabihin, ma'am, pagka wala yung warden, ikaw yung nag-take ng full responsibility as... Tama ka doon, tama ka doon. So ma'am, i-walk through mo naman kami sa naging career mo sa BJMP, ma'am. And then kung meron ka din po mga na-encounter na challenges, maaari nyo na din po siguro i-share sa amin ngayon. Siyempre, ma'am, ilang years na ba kayo sa service, ma'am? Yun. To be exact, 29 years. Nag-take out ako last May 9, 1996. So ano nga, ma'am, pala yung mga naging challenges mo sa buong career mo sa bureau? Marami. Marami akong challenges na kinaharap. Kasi isa akong ina. Hindi naman lingid sa inyo, pag nasa bureau tayo, lahat ng holidays, serbisyo, nasa serbisyo tayo. Yung pamilya na isasantabi natin. Pero napakaswerte ko lang na nandyan yung mga magulang ko, naging gabay ng mga anak ko, na pag wala ako, hindi ako kakaba-kaba na baka kung ano yung mangyari sa kanila. Malaking pasalamat talaga ako sa nanay at tatay ko na nagpalaki sa dalawang anak ko, dalawang lalaki. So ma'am, meron bang naging sitwasyon in your entire career na masasabi mo na isa akong empowered Juana? Maaari mo bang ikwento sa amin kung ano yun? Itong pinasok nating trabaho, kung makikita nyo, kalimitan, puro lalaki. Pero heto kami, nagpapatunay na kung kaya ng lalaki, kaya ng babae. Yun ang nagpapatunay na yung equality ng men and women. Okay, maraming salamat, ma'am, sa iyong pagbabahagi ng kwento bilang isang Juana ng Marilao. At ngayon, kilalanin natin ang huling empowered Juana for this episode. Walang iba kundi ang ating Municipal Jail Warden, Jail Chief Inspector Janice B. Cafongtan. Ma'am, magandang hapon po. Magandang araw, ma'am. Welcome sa Real Talk sa Rin Makoy. At ito yung first time na nag-guest si ma'am sa ating sa episode ng Real Talk sa Rin Makoy. Kamusta naman, ma'am? Ano at sino ba si Ma'am Cafongtan? Magandang araw po sa inyong lahat. I am Jail Chief Inspector Janice Bernardo Cafongtan, the Marilao Municipal Jail Warden, and I am already serving the BJMP for more than 15 years. And prior sa assignment ko sa Marilao Municipal Jail, I was assigned at the different jail facilities. Bilang isang female warden, ma'am, ano-ano yung mga naging mabibigat na challenges na na-experience mo sa buong career mo sa service? Una, ang naging pinaka-biggest challenge ko talaga ay mag-lead sa isang male dorm facility. Since hindi nga siya common na ang isang female officer ay naging warden ng male dorm facility. So, nung nagkaroon tayo ng pagkakataon na maging isang warden ng male dorm facility, ay in-embrace naman natin yon at pinatunayan sa lahat na kaya naman ng isang babae na mag-lead doon sa male dorm facility. So for our show, Real Talk sa Real Makoy, we always see to it na we advocate something. And previously sa ating mga episodes, we have made an effort to stop the stigma
sa mga PDLs natin. So for now, in line with the National Women's Health Month, ano kaya yung mga common stigmas na pwede nating masolusyonan or pwede nating mabigyang awareness na pwede natin ma-share din sa mga viewers mo? So, unang-una kasi, ang isang babae hindi ganon ka-recognize noon na maging isang community leader, maging isang manager sa isang institution, sa isang organization, even sa local government, sa national government, hindi siya nabibigyan ng pagkakataon. Ang perception kasi ng karamihan pag isang babae ay weak siya. Hindi niya kayang gampanan yung role na ginagampanan ng isang lalaki. Ano ma'am yung mga naiambag mo bilang isang Juana? Kung ang contribution naman ng isang Juana ay merong mga maliliit na bagay, may mga hindi nakikita, may mga nare-recognize through trophies, awards, medals. Pero para sa akin, ang pinaka naging ambag ko, hindi lang sa BJMP, kundi sa kabuuan ng ating society, I always lead with a kinder heart. Parang hindi ko kakailangan na ipakita sa aking mga staff, mga personnel, kung ano lang dapat yung ginagawa ng isang babae. Kasi bilang isang leader, dapat you are strong, di ba? Meron kang leadership qualities na titingalain nila. Meron kang isang ability na magiging ehemplo ka para sa kanila. Meron kang isang parang mai-encourage mo sila, mamomotivate mo sila kung paano natin ma-achieve yung mga goals and objectives natin. So, mahirap maging isang uniform personnel, mahirap din mag-lead bilang isang babae sa isang institution na karamihan ay lalaki. Pero I see to it na kahit I promote discipline, strict supervision, tinitingnan ko kung ano ba yung mga dapat na pinapahalagahan pa bukod doon sa trabaho. Kung ano pa yung buhay ng isang staff ko beyond the duty, beyond the performance of duties and responsibilities. Ano ba siya pagka umalis sa isang trabaho? Paano ko ba siya mabibigyan ng isang environment na stable yung mental health niya, stable yung emotional aspect niya, para maging impactful naman siya doon sa aming mga nililid, sa ating mga PDL. So bukod doon sa mga staff, mga personnel, sinisigurado ko din na kahit papaano ay maging malaki yung impact natin sa buhay ng mga PDL. Sa mga mumunting bagay lang. Maipakita lang natin sa kanila na ina-uphold natin yung dignity nila, human dignity nila. Ina-uphold natin yung human rights nila. Malaking bagay nila sa kanila. Nire-recognize natin sila na kahit na nasa kulungan sila ay meron pa rin silang dignidad, hindi nawala yun. So, para sa akin, yun yung isa sa pinakamalaking contribution ko. Ang mag-itouch ko yung buhay ng mga PDL, mga personnel, at maging yung mga kasamahan ko sa organization at sa labas ng organization and the whole society. Okay, maraming salamat ma'am sa iyong pagbahagi ng iyong kwento bilang isang Juana. At eto na nga, kumpleto nating makakasama ang mga empowered Juanas ng Marilao Municipal Jail. At bago matapos itong episode na to, meron na tayong huling katanungan sa mga naggagandahang mga Juanas ng Yes, Marilao. tama sir. Ang katanungan is, bakit lagi kayong tama? Bakit nga ba lagi kayong tama? Bakit nga ba? Bakit pag sinabing mga babae, ang laging iniisip namin mga lalaki, palagi kayong tama? Ano bang meron sa inyo? Siguro dahil lakas ng tama ko sa kanya. Sana all. Ikaw, Ma'am Toledo. Kaya laging tama ang mga babae, sir. Kasi ang mga lalaki kasi mahilig silang mag-request or humiling na sana mapunta sila sa tamang babae. Kaya kaming mga babae, tinutupad lang namin na gawing lagi kaming tama.
Ikaw naman, Ma'am LB. Kung gusto nyo mapabuti ang buhay nyo, di ba sabi nga nila, happy life, happy wife. Ikaw, Ma'am Feliz. Siguro sir sa tanong mo, walang eksaktong sagot. Pero ang masasabi ko lang, ako na to. Babae ko. Ikaw, Ma'am, bakit palagi kayong tama? Palagi kaming tama kasi palagi kayong mali. So, kasalanan pa namin ngayon. Ikaw naman, Ma'am, para sa'yo, bakit palagi kayong tama? Simple lang. Babae kami. At dyan na nagtatapos ang ating third episode ng Real Talk sa Real Makoy. Muli, Happy Women's Month sa ating mga nagigiting ng mga Juanas. At pinasasalamatan din natin ang mga ka-Real Talk followers. Also, huwag nyo rin po kaming kalimutan i-like, share, and subscribe. Sama-sama po tayo muli sa mga susunod pang episode. Kaya naman, let's stop the stigma! Tara! Real Talk sa Real Makoy! Let's stop the stigma. Tara! Real Talk sa Real Makoy. Let's stop the stigma! Tara! Real Talk sa Real Makoy! Let's stop the stigma. Tara, Real Talk sa Real Makoy. Let's stop the stigma! Tara! Real Talk sa Real Makoy!